Mawawala ang Facebook, YouTube, TikTok at mapapalitan ng isang gobyerno-regulated app. Maaaring tawaging Kimnet. Maging ang paraan ng pagtawa, pagtulog o pagsulat sa journal ay posibleng magkaroon ng alituntunin. Walang kalayaan sa opinyon. Ang maling salita ay katumbas ng kapahamakan. Ekonomiyang maghihirap, ang pandaigdigang komunidad ay kilala sa paglayo sa mga diktadurya. Kaya't kung si Kim ang mamumuno, asahan ang mga sanctions, boycott at paghinto ng dayuhang tulong at negosyo. Maapektuhan ang trabaho, ang kita at ang simpleng pamumuhay. Lalo pang tataas ang kahirapan. At baka muling mamulaklak ang mga linyang walang bigas sa palengke, walang kuryente buong linggo. Pagpapalakas ng militar bilang isang military-obsessed na leader, hindi malayong maglaan si Kim ng bilyong pondo para sa armas, sundalo, aksaya at surveillance. Maaaring gawing sapilitan ang military service sa mga kabataan. Mula senior high, maaaring ituro na ang pagsaludo, pag-disassemble ng rifle, at ang pagsagot ng Yes Supreme Commander Kim, imbes na Sir Ma'am. Pananakot at propaganda. Ang mga TV, radio at dyaryo ay mauging isang propaganda machine na nagsasabing mabuti ang buhay ngayon. Masaya ang mamamayan. Ang gutom ay kasinungalingan ng kalaban. Ang katotohanan ay palalabuin. Ang kasinungalingan paulit-ulit na ipapako sa isip ng masa. Pero may kaunting positibong bunga. Maaaring may ilang superficial na kabutihan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Malinis ang kalsada, pero dahil sa takot, hindi sa disiplina. Wala ng petty crimes, pero dahil lahat ay binabantayan. Tahimik ang lipunan, pero dahil wala ng boses. Sa huli, isang babala, kung si Kim Jong-un ang maging Pangulo ng Pilipinas, babalik tayo hindi lang sa panahon ng batas militar, kundi sa isang estado ng ganap na takot at control. Ang isang bansang dating bukas, masigla at puno ng kwento, tawa at talino ay magiging isang bansa ng katahimikan, takot at pagkukunwari. Sa ganitong senaryo, hindi siya kwento ng siyensya, kundi isang paalala kung gaano kahalaga ang demokrasya, kalayaan at ang boses ng bawat Pilipino.